Okay, let's go tayo. Medyo bitin ako dun sa ano ko. Kape ko. Parang gusto ko pa gumawa ng another one. Sarap niya, tea. Saglit lang, baka meron pang mga latak. Sarap talaga niya. Bitin ako. Parang gusto ko pa gumawa ng isa. Kaso baka maging hyper naman ako. Hyper na nga ako. Magiging hyper pa ako. Okay. So, hello my dear Cancer. Second half of November. Bakla ka. December. Okay. December 2023. This is from December 15 hanggang sa katapusan general reading mga my dear. Okay. So, remember, pag general reading, hindi 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Naintindihan mo? Basta yun na yun. Okay, my dear. Diba? Isang kape pa lang yan, te. Paano pa kayo pag magtimpla pa ako ng isa? Patay na. Masarap talaga siya. Ang ginagawa ko kasi, nagtitimpla ako ng kape, tapos hinahaluan ko siya ng gatas. So, mas marami yung gatas kumpara sa coffee. Kaya yung kanyang, basta, yun na yun. Ba't ba ako nagpapaliwanag sa inyo? Saka ano bang pakialam nyo sa kape ko? Okay. Anyway, my dear Cancer, let's go. Let's go. Come on, babalas. Everybody, let's go. Tapos magreklamo ko kung bakit namamaus ka. Dal-dal ka na, dal-dal. The Emperor. Ay. Authority. Power. I got the power. Okay. So, I think the leadership award, mga ganon. You will be the leader. Diba? Follow the leader, follow the leader. The power, diba? Parang ganon. You will feel very powerful. Sabihin na lang natin. Second half of December. You are in charge. Ikaw ang nasusunod. Ano ba yan? Ikaw ang nasusunod. Diba? Ikaw ang nasusunod. There's a tendency din, my dear, na meron mga opportunity na malayo na parang kinakailangan yung skills mo. Okay, kunyari abroad, parang something like, kinakailangan yung skills mo. Okay, yun na nakukuha ko dito. Pero yung energy ng very powerful, you are in the authority, ikaw yung nasusunod or something, yun yung pinaka-highlight ng second half of December. Okay, let me see. Kasama niyan, stubbornness. So, there's a tendency na baka maging matigas din ang ulo mo, my dear, second half of December. Kasi, di ba, power, di ba? So, bakit ako makikinig sa'yo? Para ganun. Okay. So, let's go, my dear Cancer. The Nine of Wands. Baka mapasubo ka, te. Dahan-dahan lang. Di ba? Ito yung energy, my dear, na meron ka mga uumpisahan na posibleng ang hirap tapusin o ang hirap panindigan. So, be careful, my dear. Huwag kang ma-overwhelm nitong power na mararamdaman mo. Or, be realistic na kung ano yung mga bagay na uumpisahan mo. Make sure na alam mo yung responsibilidad ng mga bagay na papasukin mo. Okay? Kasi baka mapasubo ka talaga, my dear, na nakikita ako dito. There's a tendency na gumawa ka ng isang bagay tapos at the end parang ayaw mo na siyang ipagpatuloy. Parang ganon. Kasi nga parang nabibigatan ko dun sa responsibilidad. So make sure, my dear, kung ano yung papasukin mo. Even though ramdam na ramdam mo yung confidence, ramdam na ramdam mo yung power, yung energy that you can do it, make sure na alam mo yung pasikot-sikot. Okay? Alam mo yung pinapasok mo. Okay? Kasi meron kang the Nine of Wands. So, there's a tendency na maumpisahan mo lang to pero mahihirapan kang tapusin. Hindi ko naman sinasabing hindi mo siya matatapos pero there's a tendency na mahihirapan kang tapusin. Okay? Let's go tayo, my dear. Next card is the Ace of Wands. Nandun talaga. Meron ka talaga mga gustong gawin, my dear. Meron ka mga gustong umpisahan. Gusto ko to, gagawin ko to. Maganda tong energy na to, my dear. Pero may warning kasi tayo sa Nine of Wands, okay?
So, there's a tendency, my dear, talaga na maging very complicated to. Ito yung parang typical na ang dami mong pinasok, ang dami mong ginawa, tapos ngayon hindi mo alam kung saan doon yung unahin mo. Okay? So, be careful lang tayo dito sa mga ganitong action. Wala naman masama na maramdaman mo yung ganitong sense of power, sense of energy, di ba? Kasi syempre, pag ganito ang energy mo, my dear Cancer, marami kang ma-accomplish. But the only problem is, ang hirap nung typical na meron kang uumpisahan, tapos parang kang dalay-dalay buslo. Yung dito, tapos dito, tapos dito, tapos yun ang nakikita ko dito na energy, my dear, ha? So, try to make sure na yung power o yung energy na mararamdaman mo, my dear, sa second half of December is really focused dun sa iisang area. Huwag kang pakalat-kalat kasi yun yung tendency, my dear, na meron tayong mga bagay na hindi natin natatapos kasi we have this energy or we have this mindset na parang kaya natin lahat or kaya nating i-shoulder lahat or something like that. Tapos, at the end of the day, pag wala na dun yung energy o yung momentum mo, parang nagiging stress na siya ngayon. Kumbaga, nung inumpisahan mo, very passionate, very energetic ka, tapos sa kalagitnaan, parang nagiging stress na siya sa'yo. Pero so far, ang ganda ng energy. So, I just wish, my dear, na makontrol mo tong energy na to, itong power na to, and may focus mo talaga siya sa magandang lugar. Okay? Yun na nakukuha ko dito. Okay? Or magandang tao, or tamang tao. Okay? Let's go! Yung reading is more on pamimili kung saan mo dadalhin yung sarili mo. Kasi there's a tendency na baka masayang lang lahat tong energy na to. Okay? Parang ganon. Make sure na meron siyang fruit of labor or something like that. Okay, we have here the Page of Wands. Okay? So, meron ka nga talagang uumpisahan. Kasi ang page is something new, something fresh. Kung makikita mo dyan si Page, nagpupulot siya ng mga stick kasi gusto niyang mag-bonfire. Gusto niyang gumawa ng fire. Okay? So, ang nakukuha ko dito is something really, really big. Talaga na posibleng preparation for 2024, my dear. Pero yun nga lang, warning lang na wag kang ma-overwhelm. Okay? Wag ka talaga ma-overwhelm dito, my dear, and try to put your energy sa isang dun lang. Kasi, madalas ko naririnig yan na dapat daw magkaroon ka ng maraming mga branches or something like that, ganon. Kumbaga parang, para example ko na lang, my dear, para mas maintindihan mo, ha? O total, nandito ka na rin naman. So, makinig ka na rin, ha? Kagaya sa akin, marami nagsasabi sa akin, ay dapat may ganito ka na, dapat may ganyan ka na, may dapat ganun ka na. Ang explanation ko naman kasi doon, my dear Cancer, ang hirap na, oo, marami akong source of income or marami akong ginagawa, pero yung pinaka-main talaga na kung saan ako nag-umpisa, mapapabayaan ko siya because of, alam mo yon, kasi isa ka lang eh. Kumbaga, hindi mo kayang gawin lahat. Although maganda yung mindset na dapat marami kang pinagkakaabalahan or marami ka talagang iniisip araw-araw. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina, there's a tendency na maging super stressful to, my dear, lalo na sa pagpasok ng susunod na taon. So, kung ano yung gusto mo, doon ka lang talaga. Doon ka lang muna talaga. Okay? Kumbaga, tapusin mo muna to. Kumbaga sa gawaing bahay, dami ko ng explanation dito, my dear. Sana naman nagigets. Kasi bakit? Kung ini-explain to ng with matching example and with matching realization and basta yun na yun. Kasi minsan meron mga nanonood na hindi nila naiintindihan. So, kung naiintindihan mo na from the very beginning, good for you. Kung hindi mo naman naiintindihan, di at least I try to explain it to you properly. Okay? Next, additional message tayo ng Emperor. Anong meron sa Emperor? Parang gusto kong kunin to. Ayan o, nakausli siya. The Ten of Cups, related sa family. Okay, so yung mga umpisa mo naman, my dear, may kinalaman sa family, kahit ano man yan, may kinalaman mo sa usapin ng financial, emotional fulfillment, may kinalaman siya sa pamilya. Kaso, kagaya nga na sinabi ko kanina, huwag mong i-shoulder din lahat. 'Di ba? Kasi baka mahirapan ka rin. Baka there's a tendency na meron kang mga promises or meron kang mga umpisahan talaga na hindi mo
matapos. Pero the good thing over here is kung ano man yung bagay na gagawin mo, my dear Cancer, is may kinalaman siya sa usapin ng pamilya. Okay, my dear, let's go tayo. The Sun card. Yes, ma-overcome mo siya, my dear. Ma-overcome mo siya. Pero, if I'm not mistaken, meron nagpa-pop up na number dito is either 6 or 5. Something like that. So, there's a tendency, my dear, na pag hindi mo to na-control, ngayong second half of December, kunyari, meron kang ginawa, naging dalay-dalay buslo ka. Kasi pumasok ka sa negosyong ganito, pumasok ka sa ganyan, nag-promise ka kay ganito, nag-promise ka sa ganyan, mag-promise ka kay gano'n, kay ganan. Pagpasok ng January 2024, diba? So, parang sinasabi dito, huwag ka masyadong mag-promise second half of December. Kasi there's a tendency talaga maging pressure cooker talaga yan sa'yo. Basta wag ka magbitaw ng kahit anong promise. Yun lang nakikita ko dito, my dear. Wag ka magbitaw ng kahit anong promise. Kumbaga, kung to see is to believe. Parang ganon, okay? Kasi baka ma-overwhelm ka eh. Ay, sige, bibilang kita ng sports car, bibilang kita ng bahay, bibilang kita ng lupa, sige, akong bahala dyan, ako lahat dyan. Yung parang ganon. Tapos, pagpasok ng January 2024, there's a tendency, my dear Cancer, na yung energy is nakaka-pressure. Yung typical na ikaw naman yung pumasok doon, pero naiinis ka, 'di ba? Doon sa mga pinangakuan mo o doon sa mga naging dahilan kung bakit mo, especially sa loob ng pamilya. 'Di ba? Maging issue siya. Na kasi batugan ka eh, kasi ganito ganyan eh, kasi ganon. From the very first place, remember this. From the very first place, ikaw naman yung nag-promise. 'Di ba? So therefore, bakit ka magagalit sa mga tao sa paligid mo kung ikaw naman talaga yung nag-promise, di ba? So, remember this, kaya wag ka mangangako na lang, yun na lang, my dear. Don't make promises. Para safe, my dear, don't make promises. Second half of December. At saka, yung energy mo, i-focus mo lang talaga doon sa isang portal o sa isang channel. Doon lang talaga siya, my dear. No, wag, basta bahala ka sa buhay mo. Okay? Let's go, my dear Cancer. Last 3 cards tayo. Kasama dun yung bottom deck of the card, my dear. Okay. Okay. May kinalaman sa usapin ng pera, my dear. The Ace of Wands and the Five of Pentacles related sa energy ng kahirapan, my dear. So, meron ka mga susolusyonan na may kinalaman sa usapin ng kahirapan. Shortage usapin ng pinansyal. Yung mga problema, issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay naman siya, my dear, pero I do suggest na kung nakikita mo, mahirap to. Di ba? Mahirap to. Kasi ako dito eh, guilty ako dito na hindi ko to nagagawa. Kung meron kang nakikitang isang family member o isang tao na parang naghihikayo sa buhay, sa tingin ko, wag mong kunin yung responsibilidad niya. Kumbaga, ibig sabihin, you can actually give some motivational, inspirational, i-motivate mo na lang, or pwede ka magbigay ng konting help, pero wag mong kunin yung pagkakataon na mabago niya ng personal yung buhay niya. Okay? Kasi itong energy na lalabas dito is target lamang para tulungan mo yung sarili mo. Yun ang nakukuha ko lang dito, my dear, ha? Kasi to the point na pinagbabawalan ka na maging dalay-dalay buslo, 'di ba? Yung kung saan ka na lang talaga sumisibol, parang ganon. Yung energy niya is nakukonclude ko na para sa iyo lang. Parang ganon. Parang yung energy niya is i-focus mo sa sarili mo kung ano yung mga problema mo sa sarili mo, sa personal issue mo, lalo na kung may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Kung meron ka man nakikita na ibang tao, pwede mo naman siyang tulungan in a little way, pero not to the point na parang kukunin mo yung problema niya and then i-input mo sa sarili mo, and then eventually, sabi ko nga, 5 to 6 months ang nakukuha ko kasi may number na 5 at saka ng 6, 6 and 5 na magiging pressure sa'yo kung ano man yung, and then eventually iinit yung ulo mo, magagalit ka, tapos parang sabi ko from the very first place, ikaw naman na may gusto nun. Okay? Last card, or second to the last. Strength card. Okay? Strength card. Okay? So, be strong sa kung ano man yung mga bagay na uumpisahan mo, my dear. I know na kaya mo siyang ma-accomplish. Alam ko na kaya mo siyang
ma-accomplish, kaya mong maitaguyod kung ano man tong bagay na to, just make sure na gagawin mo to para sa sarili mo. No, parang self-love muna, parang ganon, my dear, okay? Bottom deck of the card is the Hermit, okay? So, itong energy ng Hermit is the hidden message. So, yun na. Yung nakikita ko na 5 to 6 months na energy, my dear, ito yung energy ng pag-hermit. Yun na yun. So, naka-hidden siya, nasa ilalim siya. So, there's a tendency na meron kang mga umpisahan ngayong December, second half, 15 hanggang sa katapusan, na magdulot ng hermit sa'yo sa loob ng 5 months, which is January, February, March, April, May, or June. Okay? May or June, dalawang energy, no? So, ang hermit kasi is punong-puno ng pagsisisi, punong-puno ng guilt, punong-puno ng realization, and at the same time, the good energy of the hermit is, saglit lang, lesson learned. Okay, may lesson learned ka doon. So, there is a tendency na may mga lesson learned din talaga na kailangan mo itong pagdaanan and so on and so forth. Parang ganon. So, yun lang, my dear Cancer. Yan ang reading mo para sa yung second half of December 2023. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lang po ang ating notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos ano ba? Magtatapos na nga lang yun. Dami pang eksena. Once again, my name is RJ, also known as Apple J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Maraming salamat po. Shoot!